So ito po, good news para sa mga supporters ni President Bongbong Marcos. Kasi po yung programa na Support to the Barangay Development Fund ng NTF-ELCAC na kung saan full support po dyan si PBBM ay very effective sa pagtulong po sa mga pinakamahirap na barangay sa bansa, and at the same time ay kaya po nawala ng suporta yung pong mga NPA dito sa mga lugar na ito kasi nararamdaman na po ng mga mamamayan doon na meron silang gobyerno na sinusuportahan po sila. So ano po ba yung kasama doon sa SBDF na mga projects? So kasama po dyan water sanitation, mga farm to market roads, mga school buildings, mga health stations, mga rural electrification. So, around nasa 28 billion na po yung nagagasta nung buong takbo po nitong proyekto. Kaya very good po kasi before ito po yung ginagamit na yung kakulangan, yung kahirapan sa mga lugar na ito, yan po yung nagagamit para makarecruit o para makumbinse yung mga tao doon na wag tumulong sa gobyerno. Ngayon po nararamdaman na nila. So sila na mismo yung nagsusumbong, sila na mismo yung hindi na sila nagpapadala doon po sa mga propaganda na ginagawa po nung mga ilang kababayan po natin na may mga dalang armas at nagre-rebelde laban sa gobyerno. So, ito po, no less than Secretary Benhur Abalos, yung sinasabi po niya, itong anti-poverty programs must be immediately cascaded to prevent the communist rebels from returning to the rural communities. O sabi niya ito, yes, like ng ginagawa namin sa Clear Barangays and support the Barangay Development Fund, farm to market road electrification. Yon, kasi kung ganun lang ang basic na kailangan ng tao. So we make sure that sa DILG that all these components are there para po suportahan yung pong mga proyekto na ito. So, yun. According din sa NTF-ELCAC, by significantly increasing financial support for the SBDF, the government is laying the groundwork for a future where every Filipino community is empowered to achieve its full potential. I think dun sa next na paggawa ng budget, they're asking for 870 barangays. Ito yung mga poorest of the poor barangays, 10 million pesos each. Okay, para doon po sa mga barangay. Of course, ito po ay kokontrahin ng mga ibang mga representatives diyan sa Kongreso na para bang sympathetic doon po sa mga armed na communist rebels po sa bansa, di ba? Pero kaya nga po yung NTF-ELCAC kay patuloy po yung mensahe na kailangan natin yung proyektong ito. Yung pong itong sa NPA, they are down to around mga 10 na lang na weekend na mga fronts. And of course, ang target ng ating military by the end of the year ay ma-dismantle na po lahat ito. Okay? At finally we could end this long conflict na marami pong nasawi, marami pong paghihirap na dinulot sa ating mga kababayan, at we could finally have peace dito po sa ating mga kanayunan sa mga probinsya at sa mga sulok-sulok po dyan sa probinsya. So yun po yung maganda pong po dyan, yun po yung magandang dulot po niyan. Actually ito pa yung mga ibang sinabi nung sa NTF ELCAC tungkol dito sa kanilang programa na ito. Kasi po talagang marami pong naitutulong, sabi sa kanila. Ito yung mga estudyante, kung naglalakad yan ng 4 na oras, tatawid ng ilog para makarating sa eskwelahan. Ngayon, hindi na, dahil sasakay na sila ng habal-habal. Tapos ngayon, yung mga basic services, yung mga doktor at mga nurses, pwede nang pumunta sa sitio, hindi na kailangang maglakad. Okay, ito po yung mga roads na pinapagawa po para maabot itong mga barangay na ito. Unang-una, yung travel time, kung dati nakakadaan lang, kabayo, kalabaw, ngayon pwede na silang gumamit ng 4-wheel na sasakyan, pwede ng motor. So ang resulta, yung kanilang agri-products napapadala nila sa merkado ng maiksing oras. So yun po ang mensahe po nun sa NTF-ELCAC. At dagdag pa sa pang-monitor ng mga implementasyon ng SBDP projects natin, hindi lang yung sa kasalukuyan
like 2023 and 2024. Lahat ay binibisita natin para titingnan yung kung sustainable ba yung mga projects na yun. Ayan. So sa akin po, ang kailangan na lang pigilan ng NTF, LCAC at ng ating gobyerno ngayon ay yung mag-recruit ng panibago. Kasi po nalalagas yung kanilang membership, yung po mga fronts po nila, unti-unti nang nadidismantle. So gusto po nilang mag-recruit uli. Meron silang mga front na ginagamit uli. So wag po nating hayaan at suportahan po natin ang buo dahil sa panahon po ni President Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon matatapos ang problema ng NPA. At yung NTF-ELCAC, ang sabi naman, pag natapos na ito, ay itutuloy pero ibang pangalan na. Kasi po tapos na yung pagre-rebelde nitong mga local communists na ito. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.